cease. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise His name, fixed upon the name of God. By thy great help I've come, and I hope thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed His precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily unconstrained to be. Let thy goodness like a feather bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, take and seal it for thy courts above. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin na nakikinig dito sa Prayer Covenant ng St. Paul United Methodist Church. Nagagalak po kami na muli namin kayo makasama dito. So, bago tayo magsimula, samahan niyo muna ako sa isang panalangin. O aming Ama, maraming salamat po Lord sa muli ay panibagong umaga na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po Lord sa pag-iingat niyo sa amin sa isang buong linggo o sa mga araw na nagdaan Lord God. Maraming salamat sa patuloy na biyaya, sa patuloy na proteksyon, sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na pagmamahal niyo po sa amin na aming Ama. Naway samahan niyo po kami ngayon Lord God sa umaga dito sa pagbuli-bula ng iyong mga salita o aming Ama. Nawa po Lord ay magamit po namin ito sa pang-araw-araw namin pamumuhay o aming Ama Lord. Muli po Lord, nagpapasalamat po kami sa inyo sa patuloy na biyaya sa bawat isa sa amin. Ito ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, good morning ulit sa bawat isa sa atin. Medyo, this past few days ay medyo hindi maganda ang ating panahon, ano? So, panay ang ulan, panay ang medyo pagbaha, diba? So, patuloy pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon na patuloy niya tayong binibigyan ng protection. At yun nga, sa umaga ito, ang pagbabasihan ng ating pag-aaralan ay mula sa James chapter 2 verses 14 to 17. So, babasahin ko siya mula sa New International Version. So, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or sisters without clothes and daily food. If one of you says to them, "Go in peace, keep warm and well fed," but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. So, naway pagpalain ng bawat isa sa atin sa pagkakarinig ng mga salita ng ating Panginoon. So, according kay James, those who lack words daw are not saved, not because they lack works, kulang sa gawa, but because their lack of works proves that they lack faith. The passage is often used to prove that good works are necessary for a person to have what they call final salvation before God. But what James is actually doing is calling for born-again people to apply what we believe. So itong mga mensahe na to ni James ay panawagan sa atin, di ba? Sa ating mga believer, that faith by itself,
is not enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. So, kumbaga, kung faith lang tayo, wala namang naibungang maganda, ay parang hindi naging maganda. Wala tayong naibigay na magandang resulta. Diba sabi nga ni Dietrich Bonhoeffer, sabi niya, meron siyang sinatawag na concept na ang tawag ay cheap grace. As he warned about, parang kato sa ating mga mananampalataya, ang cheap grace daw, ibig sabihin, is simply believing in our heads. Baga sa isip lang natin, but without a call to repentance, walang pagsisisi sa ating sarili, sa ating mga ginawang kasalanan, at following Jesus in sacrificial obedience. So, yun ang ibig niya sabihin ng cheap grace. Kumbaga, nasa isip lang natin, pero hindi natin sinasabuhay. So, but we are doing the right things because we have faith. Diba? So, kaya tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa natin dahil iyon ang sinasabi sa atin ng banal na espiritu. Diba? Na tayo ay mamuhay ng kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. At tayo ay mamuhay tayo na kung paano namuhay si Jesucristo nung nandito pa siya noon. So, para sa simpleng salita, dapat innate na sa atin or dapat natural na sa atin yung paano tumulong or pagtulong sa kapwa. Dahil yun yung alam nating tama at yun ang katuruan sa atin, diba? Yun ang kinalakihan natin. At ang lahat ng iyon para sa akin ay dahil sa ating faith, sa ating malalim na paniniwala. Kasi, di ba mga kapatid, kung malalim ang ating pananampalataya sa Panginoon, palagi natin sinasaalang ang kapakanan ng nakakarami, di ba? Hindi ng pansarili lamang natin. So, kailangan ng ating pananampalataya ay magdulot ng maganda sa ating kapwa. Hindi yung baga tayo lang yung nagpo-progress, tayo lang yung nagkakaroon ng parang pagbabago. Diba? Kaya diba may kasabihan, walk the talk, or let's put our words into action. Showing that you mean what you say, be actively doing it yourself. So, ikaw mismo, kailangan sinasabuhay mo kung ano sinasabi mo, di ba? Version dito nung lagi natin naririnig na practice what you preach. Pero syempre, para sa akin, hindi naman palagi sa pamamagitan lamang ng material or financial na aspeto na susukat ang pagtulong or pagpapadama ng pag-ibig natin sa ating kapwa, di ba? Kasi aside from receiving gifts, ito yung mga physical, ito yung mga material or through the financial help, meron pa naman tayo, di ba, nauso ngayong mga love language sa ngayon, di ba? Una-una, words of affirmation. Ito yung proclamation or pagpuri sa lahat ng mga kabutihang nagawa niya, di ba? Simpleng, ang galing mo naman, di ba? Pag meron siya natatapos na magandang gawain, na simulan na magandang gawain, at kumbaga na-introduce yun sa community or kahit minsan parang sa opisina lang, parang gano'n, diba? So, papuri ang ibibigay natin sa kanya. Second naman ay acts of service. Ito yung simpleng pag-assist mo kunyari sa opisina mo, sa kanumang task, or pagtugon kunyari sa brigada eskwela, diba? Or nung panahon na kailangan maglinis sa simbahan, diba? So, isa din yun sa love language natin. Sumunod yung quality time, diba? Ito yung pagsasantabi. Sinasantabi natin yung mga gawain para mabigyan ng sapat na oras ang ating kapamilya o ang ating simbahan, diba? So, ito yung service, acts of service din. Physical touch, ito yung pagpapahayag at pagtanggap ng pagmamahal sa pamamagitan ng dampi, diba? O yung tapik, kanya, physical closeness, and other forms of physical connection like kissing, diba? Hugging, or kahit yung simpleng tapping of shoulders, diba? So, I confess na I don't do this fully at times. Kaya humingi rin ako ng kapatawaran sa ating Panginoon at nawa ay samahan ako palagi ng banal na espiritu upang ako ay mabago at mamuhay ng katulad ni Jesus araw-araw. So mga kapatid, yun din ang aking panalangin na nawa bawat isa sa atin ay patuloy na mamuhay ng kalugod-lugod, maging halimbawa tayo sa ating hindi lamang sa mga kasama natin sa simbahan, kundi maging kasamahan natin sa trabaho, sa simbahan, sa komunidad, diba? Sa komunidad kung saan tayo nakatira. So, bago tayo magwakas, ay samahan nyo ako sa isang panalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami. Nagpapasalamat po ako sa Lord. Thank you for saving us by your grace, Lord God. Salamat sa patuloy na pag-iintindi sa amin sa kabila ng mga
pagkukulang namin, Lord, ay alam namin nandiyan pa rin kayo palagi para sa amin. Para kami po ay gabayan upang sa buhay namin, maramdaman namin, malaman namin, Lord, kung anong mga paraan para matugunan ang pangangailangan ng aming kapwa o aming Ama, Lord. Alam niyo po, batin niyo po na hindi lahat sa amin ay makakapag-abot, makakapagbigay ng mga financial or Lord God or material na bagay, Lord God. Pero sa ibang paraan, nawaw aming Ama, palakasin niyo po kami sa mga aspetong yon upang patuloy po kami maglingkod sa inyo, Lord God, sa pamamagitan ng pagtulong, pagbigay sa mga ito sa aming kapwa. Maraming salamat po aming Ama sa patuloy na kalakasan, sa patuloy na buhay ng bawat isa sa amin. Nawa po, Lord, ay patuloy niyo kami bigyan ng kalakasan ng pangatawan. Samahan niyo po kami sa lahat ng mga gawain namin, Lord God. Lagi niyo po kami samahan sa mga plano po namin. Palakasin niyo po hindi lamang aming mga physical na pangatawan, kundi ang aming emotional, Lord God. At naway lumago po ang aming relasyon sa inyo, Lord. Maraming salamat sa lahat o aming Ama, Lord. At ito po lahat itinataas, hinihingi po namin, Lord God, sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.